Nako po mga kaistorya, eto na. Lumabas na po ang tunay na kulay ni former President Rodrigo Duterte. Dito na po ako tuluyan nawalan ng tiwala po sa ating dating Pangulo. Literal, sinabi po niya na ibigay na lang natin ang teritoryo natin sa China. Ayan na nga tayo eh. Ngayon ko lang to nagawa ng content. Ang totoo, nung mga nakaraang araw ko pa po ito narinig. Kaya lang, hinahanap ko ang video. Kahapon, hinanap ko po talaga. Hinanap ko yung video na mismong sinabi niya ito. Hindi ko makita-kita sa YouTube at sa Facebook. Kaya pala hindi ko makita kasi ang sabi ho ng isang vlogger, dinilit daw po. Sa SMNI ito eh. Dinilit daw po. Pasensya sa ingay ha. Wala na akong magagawa. Tanghali na po eh. Marami ng tao sa labas. Dinilit daw po. Well, hindi ko makukonfirm kung dinilit nga. Basta ang akin pong masasabi sa inyo na sigurado, hinanap ko ang video na yun, hindi ko po makita. So kung totoo, inuulit ko, kung totoo na hindi nga na dinilit, well, pwedeng dinilit or pwede rin po mga kaistorya na private o kaya ay ini-unlisted. Kasi kapag naka-unlisted mga kaistorya o kaya naka-private, lalo na sa YouTube, hindi po yun makikita ng mga viewers. Ganun po yun. Mabuti na lang, ito palang News 5, na screenshot po nila yung mga sinabi po ni Tatay Diggs. Ayan na ipapakita ko sa inyo. Iisa-isahin natin yan ha. Babasahin ko po muna yung caption sa balita po na yan ng News 5. Yan po ay October 11, 7:41 PM. Facebook page po yan ha, ng News 5. Eto na. I-share ko po sa inyo mga kaistorya maya-maya yung mga screenshot na kasi pinagsama-sama po nila yun. Ipalakihin ko nga muna. Yan po ay pinagsama-sama ng News 5. Kaya hindi ko po yan mga kaistorya mapapakita sa inyo ng malinaw. Kaya ang ginawa ko, in-screenshot ko din po yan isa-isa. So yung isa-isa na screenshot na yun, ipapakita ko sa inyo maya-maya. Basahin po muna natin ang caption. Palakihin ko ha, para makita po ninyo na malinaw. Mabasa ninyo. Baka sabihin kasi, nag-i-invento tayo. Sino ngayon ang nabudol? Asan na? Yung mga DDS dyan na sumisira sa unit team. Kami, ayaw naming masira ang unit team. Nakahanda ang mga loyalista. Ang gusto ng mga loyalista, mga kaistorya, ay pagkakaisa. Pero sadyang mga DDS po na sumisira talaga sa unit team. Bato ng paninira sa Pangulo at sa lahat ng mga taong malapit kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kesyo nabudol sila. Kesyo ganito. Kesyo ganon. Sino ngayon ang nabudol sa balita na ito? Paano nyo ito maitatanggi? Balita to ng News 5, mainstream media na screenshot yung mga sinabi ni Tatay Diggs. Basahin natin ha, iha-highlight ko. Xi Jinping must be there for us to be safe. Nakakatawang, nakakainis, na nakakabwisit. Bakit? Ay para bang sa sinabing ito ni Tatay Diggs parang gusto pa niyang gawing bayani natin si Xi Jinping. Kailangan daw nandyan si Xi Jinping para tayo po ay maging ligtas. Grabe ito. Mga kaistorya, ibang klase yung kalaban po ng Pilipinas na kumakamkam sa mga teritoryo po natin. Yun pong tao na siya pong dahilan kaya ang ating pong mga kababayang mangingisda ay binubuli, pinagtatabo yan, nililaser po yung ating mga Coast Guard, wina-water cannon. Parang gustong gawing bayani. Yun daw ang kailangan natin, si Xi Jinping, para tayo ay maging ligtas. Anong klaseng komento yan? Mga kaistorya, sasangayon ba kayo dyan? Yan ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tanungin ukol sa usapin sa West Philippine Sea sa isang programa ng SMNI. Kuwento niya, nakiusap siya sa presidente ng China. Pansinin ninyo ito ha. Nahayaan ang mga mangingisdang Pilipinong makapangisda sa West Philippine Sea. Bagay na pinagbibigyan naman aniya ng China. Alam nyo, maling-mali itong sinabi na ito ni former President Rodrigo Duterte. Sablayan,
Ang binabanggit niya dyan noong siya ay presidente pa. So nung siya ay presidente pa, para sa isang presidente ng Pilipinas, maling-mali na sinabi niya ang ganyan. Noon, bakit sasabihin niyang nakiusap siya sa presidente ng China? Hindi natin kailangang makiusap para makapangisda ang mga kababayan nating mangingisda sa loob ng ating teritoryo o sa loob ng ating exclusive economic zone. Di mo kailangang magpaalam sa kapitbahay mo na ikaw ay mangisda sa loob ng bakuran mo. Di ba sablay na sablay? Anong klase yun? Anong klase yun, mga kaistorya? Ha? Dagdag pa ni Duterte, para sa kanya ay walang magagawa ang Pilipinas sa usaping agawan ng teritoryo. Ito na ha. Kaya, bukod kong highlight ito, kaya mas maiging ibigay na lang ang hinihingi ng China at kunin na lang ng mga mangingisda ang mga resources dito. Ibigay na lang daw yung hinihingi ng China, ha? Ibigay na lang natin sa China ang teritoryo natin. Yun. No? Pinapupugi lang pinagagaan lang yung salita Alam niyo kung gaano karami ang mawawala sa atin? Ha? Ipakita ko muna sa inyo saglit yung 10 dash line ng China. DZAR. Ito sa ano din ito? Sunshine. Sa SMNI din ito, ha? Ayan yung 10 dash line, no? Ayan, no? Nakapaloob po dyan yung Ayungin Shoal, kung saan doon po nakaposisyon po, naka-station ang BRP Sierra Madre. Nasa loob din po niyan yung Reed Bank na sabi ay may mayaman at malaking deposito ng natural oil and gas reserve o deposit, ano? Nasa loob din po niyan, mga kaistorya, yung Scarborough Shoal. Nasa loob din po niyan yung Pag-asa Island na may munisipalidad po tayo doon. Ano? Munisipalidad ng Kalayaan. Lahat yun. Lahat yun. Ha? Kinakamkam at tinatarget na kamkamin ni China. Lahat yun. Pag pumayag tayo sa gusto ng China, na gaya ng sinasabi ng former President Rodrigo Duterte, lahat yun mawawala sa atin. Posible. Ha? Kontrolado na nilang Scarborough Shoal. Ha? Gusto rin nilang kamkamin ngayon ang Ayungin Shoal. Yung Reed Bank, umaali-aligid na sila doon, pati sa Pag-asa Island. Yung Sandy Cay. Sa panahon ng former President Rodrigo Duterte, kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong ha, kasi tao lang din naman po ako base sa pagkakatanda ko. Binalak iyon na magkaroon po tayo doon ng station, ng isang structure na kung saan mga ka-story para sa mga mangingisda. Siguro para din sa mga sa PCG, ano. Umatras tayo doon kasi pumunta din doon mga ka-istorya ang presensya ng China. Umatras tayo doon during the administration of former President Rodrigo Duterte. Anong klase yun? Anong klase? Pagkalambot-lambot naman ng sinabi na ito. So, alam nyo, hindi nyo na yata napapansin, ha? Alam nyo kung bakit napakadelikado ng sinabi na ito ni former President Rodrigo Duterte. Tatlo ang mawawala sa atin dyan. Hindi lang kasi napapansin, hindi lang nabibigyan ng diin. Ano yung tatlo na yun? Unang-una, teritoryo. Matik yun. Di ba? Kailangan bang itanong yun? Pangalawa, trabaho. Alisan ng trabaho mga Pilipino, mga mangingisdang Pilipino, dami dyan na nangingisda. Pinangbubuhay nila sa kanilang pamilya. Yun ang pinagkukunan ng ipinanghahain sa pagkainan ng kanilang pamilya. At doon din nila kinukuha yung pampaaral sa kanilang mga anak. Lahat yun gusto ni Pangulong former President Rodrigo Duterte isuko sa China. Dalawa na. Pangatlo, pagkain. Food supply. Likas na yamang dagat. Pagkain, food supply. Kaya nga nandyan din si China, illegal silang nangingisda dyan. Pagkalaki-laki ng pangangailangan nila, ng demand nila sa pagkain, sa supply ng yamang dagat. Gusto yun ni Pangulong Duterte. Food supply natin, pagkain natin, ibigay sa mga Chinese. Anong klase yun? Ito pa, ang isa pang sablay dito, pang-apat na punto. Basahin ko muna. Uulitin ko para maintindihan ninyong mabuti. Tapos, puntuhan ko yung pang-apat na punto. Para sa kanya ay walang magagawa ang Pilipinas sa usaping agawan ng teritoryo. Meron tayong magagawa. Meron tayong magagawa. Siya lang ang walang nagawa.
sa administrasyon niya. Kasi ang lambot niya sa China, pro-China siya. Totoo naman yun, may tatanggi ba yun? Kukontra? Ha? Yung mga humahanga kay former President Rodrigo Duterte, ang totoo, dati ako hanga din ako sa kanya. Sandali lang, bago ko ibigay sa inyo yung pang-apat na punto. Kung titingnan nyo ang aking YouTube channel, may mga regular upload ako dyan at live stream na ipinagtatanggol ko pa si former President Rodrigo Duterte at ipinagtatanggol ko yung foreign policy niya, yung pagiging pro-China niya. Oo, tingnan nyo, nung si former President Rodrigo Duterte ay nasa posisyon na pinagtatanggol ko siya, pati na yung foreign policy niya. Kasi ang akala ko noon, ang ganda-ganda, pabor na pabor sa atin, yun ang makapagbibigay sa atin ng sinasabi niyang for us to be safe. Oo, yun ang akala ko noon. Sino ngayon ang nabudol? Pagkatapos ng termino niya, nagsilabasan ang totoo, talo, bihado, agrabyado ang Pilipinas. Doon nagsilabasan ang katotohanan. Doon natin nalaman. Doon nagbago ang pagkakilala ko sa kanya, ang pananaw ko sa foreign policy niya. Sino ngayon ang nabudol? Diba? Ang dami nilang yung sinasabi kung ano-ano. Tungkol kay PBBM, tungkol sa confidential fund, yung kay VP Sara at yung kay kay House Speaker Martin Romualdez, na dami, may paninira na kung ano-ano. Tanong, isaan lang natin, gusto pa ba ng mga Pilipino na may isa pang pro-China uli na maging leader ng bansa? Wala na, nadala na ang mga Pilipino, nasira na ang tiwala ng mga Pilipino, di na sila makakaulit, kahit ano pang sat-sat nila, kahit anong batikos pa nila sa kasalukuyang administrasyon, kahit ano pang gawin nilang paninira, isa lang, ayaw na ng mga Pilipino sa isang pro-China. Totoo o hindi? Di ba? Mga kaistorya, comment nga kayo sa mga kaistorya natin sa iba't ibang panig ng mundo. Totoo ang sinasabi ni Juan Historiador o hindi? Gugustuhin niyo ba uli na magkaroon pa ng isang presidente na pro-China na nakahandang isuko ang teritoryo natin sa mga Chinese? Ito ang katibayan, itong balita na ito ng News 5. Huwag tayo magbulahan. Ito, balita na screenshot po nila. Iisa-isahin kong ipakita sa inyo mamaya. Ito na, ika-4 na punto. Kaya, mas maiging ibigay na lang ang hinihingi ng China. Ano yung teritoryo natin? Ito na. At kunin na lang ng mga mangingisda ang mga resources na mayroon dito. Ano yun? Resources yung pangingisda nila. Yun, resources po yun yung mga isda. Ito ang punto. Pag ibinigay mo ang teritoryo natin sa China, sa tingin nyo, makakapangisda pa dyan ang mga Pilipino? Pambubula pa uli. Umihirit pa. Tapos na ang termino ni former President Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon, sinusubukan pa rin niya tayong bulahin. Pabubula pa ba kayo? Pinagtatanggol ni PBBM ang teritoryo natin Pinagtatanggol ang mga mangingisda, ang PCG at ang Navy. At sinusubukan ng ating administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na yung naagaw na kamkam ng China sa illegal na paraan, sinusubukan ni PBBM na mabawi sa matalinong taktika at mahinahon at mapayapang paraan. Pero ang kanyang predecessor, ang gusto, ibigay yun sa China. Isuko yun sa China. Anong klase yun? Anong klase yun? Istorya, ayan. Yan yun. Isahin ko sa inyo. Ayan, palakihin ko. Ito na lang. Ayan. Kayong mga Pilipinong nakikinig ngayon, boundary ng tubig lang naman, hayaan mo yan. Nilalang niya, ibig sabihin wala po talagang halaga sa kanya, yung easy natin. Kasi sabi niya, boundary lang ng tubig yan. Karami ng dagat natin. Kasi may Pasipiko nga naman tayo, may West Philippine Sea pa. Ibigay na lang. Nakabasa nyo? Sige, iyon na lang yan. There is no island. Wala namang pag-awayan natin doon na isla, puro tubig. Gusto. Dito sa Davao, marami pang tubig. Bigay ko sa iyo. Iyon na yan. Di ko na-expect na ganyan ang sasabihin ng isang dating presidente. The former supreme leader of the Philippines said that literal
Literal po, ibigay na lang daw. So alam na kung bakit naging malambot ang administrasyon niya noon sa China. Naniwala na kayo ngayon, mga kaistorya sa akin, sa sinasabi ko, na kung meron pang isang pro-China na maupo sa Malacanang bilang presidente ng Pilipinas, mauubos ang teritoryo natin sa West Philippines. Naniwala na kayo? Ayan, ang linaw niya na ito pa. Bakit ako makipagpatayan? Wala naman talaga tayong magawa. The problem is, to be frank with you, we cannot do anything. So, base sa sinasabi niya, kumbaga talagang wala na tayong magagawa, talagang ayaw niya, mga kaistorya, lumaban sa China. Hindi naman gera ang gusto natin, ipagtanggol man lang natin ang teritoryo natin. Huwag nating hayaan na agawin niya ni China. Yun naman ang gusto natin. Sa ano po niya, mga kaistorya, wala na tayong magagawa talaga, totally. Yun po yung sinabi niya rito, even with itong puro daldal, Justice Carpio, writing so many theories about what can you do about West Philippine Sea. si Carpio, ang dating sinuportahan po niya, mga kaistorya, Dilawan, alam niyo yan. Pero mas mabuti pa, yung sinasabi po ni Carpio, pinagtatanggol niya ang teritoryo natin sa West Philippine Sea. Kasi binabatikos po niya yung mga ginagawa at sinasabi dati ni former President Rodrigo Duterte. Mas mabuti pa yun, yung sinabi ni Carpio, kaysa sa sinasabing ito ngayon, ni Tatay Dig. Sino ngayon ang nabudol? Sino? Sabi kasi, nabudol daw ni PBBM sila, yung mga nagkunwaring sumuporta kay PBBM. Meron dyan mga kunwari sumuporta pero hindi naman pala bumuto. Nabuking bandang huli. Sige pa rin, dakdak pa rin. Meron dyan mga kaistorya na sumuporta kay PBBM kasi meron palang hinihintay na kapalit. Nung hindi na pagbigyan, ayun na, naging anti-BBM na. Nabudol daw sila. Sino ngayon ang nabudol? Linaw ngayon. Paano nila ito i-rebuttal? Paano nila i-dispute ito? Mga kaistorya, eto pa, palakihin ko ulit. Kaya, ang ating military, pati Navy, sabi ko, kung ako presidente, hindi ko yan ibahog o hindi itaya doon. Bakit ko itaya sundalo ko? Wala naman talaga kalaban-laban. Ang ganda sana, kasi parang concern sa mga sundalo. Sabihin ko sa mga sundalo ko, mag-shake hands na lang kayo. Tapos tulak mo mga tubig sa kanila. Sige, West Philippine Sea, East Philippine Sea. Gusto mo, pati Pacific Ocean. Iyo na yan. Patay. Pati pala Philippine Sea. Parang gusto rin ibigay. Kasi umahaligid po si China doon sa Philippine Sea. Pacifico na po yun. Nandun po yung Philippine rice. Oo. Ang sabi po sa research, sa mga balita, may mayaman din dong deposito ng natural gas at mayaman sa mga isda, sa mga tuna. Marami nga po tayong mga Pilipinong mangingisda na pumupunta ron. Nanonood rin kasi ako ng mga ganyan at ako'y nalilibag sa mga ganyan. Ang dami doon. Pati yun ba? Ito sabi niya, sige, West Philippine Sea, East Philippine Sea, East Philippine Sea, sa Philippine rice yan, sa Pacific po yan. Gusto mo, pati Pacific Ocean, iyo na yan. Talagang wala na, naubos lahat po ng tiwala ko at respeto kay Tatay Diggs. Wala na sa mga sinabi po niyang ito. Hindi na po pagmamahal ito sa bayan, hindi na po ito patriotism, hindi na po ito maka-Pilipino, hindi na ito para sa Pilipinas. Maka-China na po itong mga sinasabi niya. Sinabi ko kay President Xi Jinping, kaming mga Pilipino mahirap lang. So sana maintindihan mo na maraming Pilipino dyan nangingisda. Be kind to us because we are poor. Alam niyo, si President Xi Jinping must be there for us to be safe. Hindi naman China ang dahilan para tayo ay maging ligtas. Ang totoo, sila ang nagsasapanganib sa kapayapaan at seguridad ng mga Pilipino at sa buong rehiyon. Oo, binubuli nila tayo Paano nasasabing kailangan na nandiyan si Xi Jinping para maging ligtas tayo? At bakit nakiusap kay President Xi Jinping ng China na hayaang makapangisda ang mga Pilipino sa ating mismong exclusive economic zone? Sablay yun. Sablay na sablay yun, mga kaistorya. Tindi nun. Ibang klase. Eto pa. Any other president of China would still insist na kanya yan. But itong taong to,
si President Xi Jinping. Maawain. Pinapupugi po niya si Xi Jinping. Pinagtatanggol po niya. Kita mo hanggang ngayon, nakapangisda pa yung mga Pilipino. Natural natin yan. Kaya sinabi ko, maawa ka naman sa amin. I-understand the plight of the Philippines. Nakita mo, sige, pangisda yung mga Pilipino dyan. Nabanggit ba dito ni former President Rodrigo Duterte na yung dating naging kasunduan, pinayagan niyan ang mga Chino na mangisda sa loob ng exclusive economic zone natin? Labag yun. Sa constitution po natin, binatikos din po yun ng mga eksperto. Oo. Heto pa. Sino ngayon ang nabudol? Tan-tan-tadan. So kayong mga Pilipino, ibigay mo lahat ng tubig doon sa China. Yung mga isda, kunin mo lang lahat. Hindi nga mangyayari yun. Pinaiikot naman tayo eh. Pag binigay mo na sa mga Chinese, yung mga katubigan natin na yan, yung mga teritoryo natin sa West Philippines, hindi na makukuha ng mga Pilipino ang isda dyan. Pagbabawalan na ang mga Pilipino na mangisda dyan, susugurin yan ng mga naglalakihang fishing vessels ng China. Babantayan na yan ng Coast Guard at Navy nila. Di na tayo makakapasok dyan para makapangisda ang napakaraming mangingisdang Pilipino. Tingnan nyo. Hanggang ngayon, binubula tayo. Kawawa ang bayan natin sa mga sinabi pong ito ni former President Rodrigo Duterte. Apatay tayo dyan. Sino ngayon ang nabudol? Sabi kasi sila daw eh. Sila daw po eh. Ibang klase. Wala ka story. May sinabi pa yan ha. Pero siguro sa next topic ko na lang kasi humahaba na masyado mga ka-istorya kasi may video pa eh. Binabatikos niya Dilawan. Sinisisi niya Dilawan. Pagdating naman sa part ng Dilawan, tinuturo naman si Tatay Diggs. Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sino sa kanila ang totoong iniwanan ang Pilipinas nakabitin sa ere? Sino yung halos ipamigay na lang ang Pilipinas? Sino sa kanila ang gumawa nun? Nagtuturuan sila eh. Siguro, yan ang gagawan ko ng content sa susunod, mga ka-istorya. Pakishare po at pakilike. Hindi nila ito kayang i-rebuttal. Hindi nila ito kayang pagtakpan ng linaw nito, mga ka-istorya ha. Hindi nila kayang i-dispute at papugiin, pagandahin pa itong mga sinabing ito ni former President Rodrigo Duterte. Ang linaw dito sa sinabi niyang ito. Ang gusto ni Tatay Diggs, isuko natin, ibigay natin ang teritoryo natin, ang exclusive economic zone natin dyan sa West Philippines, ibigay sa mga Chinese. Malinaw din sa mga sinasabi niya ito. Pinapapugi niya, pinagtatanggol niya si Xi Jinping. Linaw nun, paano nila pagtatakpan to? Yung mga bumabatikos dyan, kina PBBM na nagsasabing, nabudol sila. Sino ngayon ang nabudol? Papayag pa ba kayo na may isa po ulit pro-China na maging leader ng Pilipinas? Maging matalino kayo, mga ka-istorya. Papayag kayo na mismong leader natin, hindi natin alam, muntik na pala tayong mapahamak? Papayag ba kayo, mga ka-istorya? Opinion lang po, kuro-kuro, reaksyon, saloobin. Ako, mahal ko ang bayan ko, kaya ko po ito sinasabi. No matter what, mga ka-istorya. Lagi akong panig para sa Pilipinas. Kala ko noon, ganda-ganda. Uulitin ko, kala ko noon, ganda-ganda. Pinagtatanggol ko siya po noon. Alam niya, yung mga sumusubaybay sa akin noon pa, alam niyo yan. Pati na po yung foreign policy niya. Pinagtatanggol ko yun. Kaya kayo, kung titingnan nyo, lalo na yung mga live stream ko, may mga content ako dyan, pinagtatanggol ko siya, pati na yung foreign policy niya. Kasi akala ko ang ganda-ganda. So therefore, sa mga pagkakataong ito, mga ka-istorya, I can say, nabudol ako. Ayan na oh. Ayan naman ang ebidensya. Hinahanap ko yung video na to, di ko mahanap eh. Mabuti na screenshot po ni News 5. Pakishare po. Pakilike, mga ka-istorya.
sama-sama po tayong ihatid natin ang totoong balita, ang katotohanan sa buong mundo. Sama-sama tayong ipaabot sa ating mga kababayan sa buong mundo kung ano ang totoong nangyayari at nangyayari sa kasalukuyan. Kaya, pakishare po at pakilike. Maraming salamat sa ating pong mga sulit na kaistorya sa buong mundo. Sa lagi po ninyong pag-antabay sa mga contents ng inyong lingkod. Pagpalain po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat, mga kaistorya. Muli, ako po si Juan, historiador ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.